Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Taong 1980, probinsya ng Cebu. 18 taong gulang si Jeff nang maulila sa mga magulang. Parehong nangingibang bansa sa pangarap na makaluwag sa kahirapan ng buhay. Tubong Bacolod ang binata, ngunit dahil kailangan ng mapag-iiwanan, napilitang magpunta sa Cebu upang manirahan sa poder ng tiyuhin. Ayaw man niya doon, ngunit wala ng pagpipilian. Hinatid siya ng ama sa bahay ng tiyuhin. Hindi makapaniwala nang makaharap ito. "Tay, sigurado ka po bang iiwanan mo ko sa isang adik? Tignan mo nga yung katawan niya, oh. Punong-puno ng tato. Mukha pang mamamatay tao. Hindi man lang umingit eh. Unang araw pa lang siguro, magiging impyerno na yung buhay ko." Wika ni Jeff sa ama habang pinagmamasdan ang nasabing tiyuhin. Nakasalukuyang naghahanda ng merienda para sa kanila. "Hoy Jeff, maghinay-hinay ka nga sa pananalita mo. Sa tingin mo ba'y hahabiling kita sa isang taong alam kong hindi matino? Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng Tio Mariano mo. Mabuti siyang tao, matapat at may takot sa Diyos." Tugon ni Tatay Emong. Napatalikod na lamang si Jeff sa sagot ng ama. Para sa kanya, wala itong katotohanan dahil malayong malayo yun sa taong nakikita ngayon. "Pagpasensyaan nyo na ang tinapay at kape. Wala akong ibang pagkain dito sa bahay kundi yan lang eh." Wika ni Tio Mariano. Wala yung problema. Ito nga pala si Jeff ha. Nag-iisa kong anak. Pamangkin mo. Nandito kami para sa napag-usapan natin noong nakaraang buwan. Pasensya ka na ha. Wala akong ibang mapagbili na nitong bata eh. "Bata baka mo. Malaki na yung anak mo, Emong. Wala namang problema sa akin basta hindi yan pasaway ha. Hindi matigas ang ulo at nakikinig sa isang salita lang. Ayoko nang paulit-ulit." Walang problema. Mabait itong si Jeff. Minsan may pagkaloko pero tumitino naman. Kung sakali man magiging pasaway, nasa iyo ang pahintulot ko. Disiplinahin mo. O sige, pero sana naman mag-iwan ka ng kahit kaunti para may panggastos ako sa unang pagtira niyan dito. Mahihirapan yan eh. Paniguradong kakaiba ang buhay dito sa probinsya. Matatagalan pa yata bago masanay sa kahirapan dito eh. Meron ako ritong kaunting pera. Sasapat yata ito sa unang 3 buwan. Magpapadala na lamang ako sa susunod. Sasahod naman si Mrs. Ako kasi parang matatagalan pa ang pagtatrabaho. Pero may agency na tumawag sa akin. Pumunta na lamang daw ako. Mag-ingat kayo ng asawa mo sa ibang bansa ha. Maraming loko doon. Ako na ang bahala rito sa anak mo. Hindi naman mukhang basagulero eh. "Oh Jeff, narinig mo ang tiyuhin mo. Wag na wag kang maging pasaway kung ayaw mong makatikim ng malupit na pagdedisiplina mula sa kanya." Nakakatakot na nga siya, tay eh. Tatakutin mo pa ako. Wala na po bang ibang pwedeng kong tirhan? Umupa na lang kaya ako ng sarili kong bahay. Abay loko ka ha. Anong upa? Nandito na tayo sa bahay ng tiyuhin mo. Ayaw mo bang may gagabay sa'yo? Huwag mo kong simulan.
Dumito ka lang dahil nasisiguro ang kaligtasan mo. Ikaw na bata ka. Ang dami mong sinasabi. Napasimangot na lamang si Jeff habang hinahatid ng tingin ang papalayong ama. Nagdadalawang isip itong bumalik sa loob ng tahanan dahil ayaw niyang makita ang tiyuhi na sa kanyang paningin. Isang adik. Naupo na lamang sa tabi. Pinagmamasdan ang pagbagsak na mga tuyong dahon mula sa puno. Hoy, para kang batang lansangan sa posisyon mong yan eh. Pumasok ka dito sa loob. Dito ka tumambay. Magagamit mo mamaya ang kabilang kwarto. Alisin ko lang muna ang mga nakatambak na gamit. Wika ni Tio Mariano nang mapansin ito sa labas. Karga nito ang lumang kabinet na kinakain na ng anay ang bawat sulok. Hindi niya ito pinansin. Tinitignan lamang habang isa-isang nilalabas ang mga lumang kagamitan na nagmula sa kwartong gagamitin. Mahigit 1 oras ang lumipas bago natapos ang paglilinis. Si Tio Mariano na rin ang naglagay ng mga bagahe niya sa loob. Kulang na lang ng higaan. Bigyan mo ko ng 3 oras para magawan ka ng papag. Masyadong mainit dito sa labas eh. Ayaw mo bang pumasok? Ngunit umiwas lamang ng tingin ang binata na parang bang walang naririnig. Naramdaman ni Tio Mariano ang malamig niyang pakikitungo, kaya hindi na lamang kinausap. Nagpatuloy ito sa gawain. Naglabas ng mga kawayan para sa gagawing papag. Sa paglipas ng ilang sandali, naboryo si Jeff kaya napilitang pumasok sa loob. Una niyang pinuntahan ang kusina. Tinignan ang bawat sulok. Natuwa naman ang binata dahil merong bigas at ulam. Naisip niya kanina na baka tinapay at kape lamang ang kinakain ng tiyuhin. Sunod na sinuri ang kwartong tutulugan. Ngunit napaubo pagkapasok dahil sa pagsalubong ng mga alikabok. Galit niyang kinuha ang walis at saka inulit ang paglilinis. Akala ko ba nalinis na? May alikabok pa nga oh. Hindi ka ba marunong maglinis? Hindi naman porket nalis na yung mga naggalat na gamit. Malinis na. Marumi pa rin kapag may alikabok. Diyos ko, napakakapal. Nabuhos ang atensyon niya sa pag-aalis ng nagkakapalang alikabok na kumapit na sa bintana. Kinuha na din ang mga sapot sa kisame, maging ang mga itlog ng butiki sa sulok ng dingding. Napasigaw pa ang binata nang sandaling mabuksan ang baul sa tabi at naglabasan ang napakaraming ipis. Ano ba yan? Mas mabuti pa talaga ang kubo kasi malinis kesa malaking bahay na to na maraming ipis. Mapapatalon ka nang wala sa oras eh. Sa lakas ng boses nito, nagtatakang pumasok si Tio Mariano para malaman kung anong nangyari. Nagulat naman si Jeff sa biglaan nitong pagpasok. Hindi po ba usong kumatok muna bago pumasok? Paalala lang po ha, kwarto ko na po ito. Kaya sana naman kumatok muna. O kaya gumawa ng ingay para malaman kung may paparating. Pasensya na. Nasanay akong walang kasama sa bahay na to eh. Kaya hindi uso sa akin ang kumatok. Hayaan mo, sasanayin ko ang sarili ko ngayon na may ibang tao na akong kasama. Tumabi ka. Alisin ko na yung mga baul. Tumabi ang binata at hinayaan ang tiyuhi na ilabas ang naglalakihang baul. 3 baul ang meron sa kwarto. Habang inilalabas ang isa, tinignan niya ang laman ng iba. Ang pangalawa, purong lumang damit. Pagdating sa pangatlo ay napakunot ang noo ng binata.
May mga laman itong libro. May nakasulat na Latin at mga simbolong hindi niya alam kung ano ang kahulugan. Napukaw ang kanyang atensyon. Kaya kumuha ito ng isa at pinasadahan ng tingin ang bawat pahina. Sumakit ang ulo ng binata. Wala itong maintindihan ngunit patuloy pa ring tinitignan. Natigil lamang siya nang kunin ni Tio Mariano at ibalik sa ataul. Ano ba yan? Nagbabasa pa eh. Hindi na nga kayo marunong kumato. Basta-basta lang din kayo nangunguha ng mga bagay kahit hawak ng tao. Nagbabasa. Sigurado ka bang may naiintindihan ka sa mga nakasulat? 1 taon ang ginugol ko sa pag-aaral bago nabasa ang mga librong yon. At isa pa, hindi basta-basta nababasa ng mga pangkaraniwang tao ang librong yon. Hindi nababasa ng pangkaraniwang tao? Nababasa nyo nga yun eh. Ibig bang sabihin, hindi kayo ordinaryong tao? Ano po ba kayo? Tanong ng binata. Tinignan lamang siya ng tiyuhin. Pagkatapos ay iniwanan na lamang ito. Hindi nga may tatangging magkaiba kayo ng ugali ni tatay. Kung sa bagay, magkapatid lang kayo sa ina. Kung mabait ka lang sana at maayos makipag-usap, magkakasundo sana tayo. Tinapos na lamang ng binata ang paglilinis. Ilang sandali pa pinasok na ni Tio Mariano ang bagong gawang papag. Inayusan na rin niya para mahigaan. Buong maghapon siyang nagkulong sa kwarto. Ilang beses nang kumatok ang tiyuhin para sa merienda. Subalit hindi niya pinagbuksan. At nagkunwaring natutulog. Maayos namang nakasarado ang pinto kaya hindi mabubuksan. Ay nako, kung alam ko lang na matigas pa sa bato itong anak mo, Emong, hindi na sana ako pumayag na dumito siya. Binigyan mo pa ako ng sakit ng ulo eh. Wika ni Tio Mariano matapos mapagod kakatawag sa pamangkin. Nag-aalala na ito. Kaninang 10:00 ng umaga pa nasa loob ng kwarto. Pasado 8:00 na ng gabi ng oras na yon. Ngunit hindi pa rin lumalabas. Inisip na lamang niya na napahimbing ang tulog dahil mahaba ang biyahe. Inasikaso na lamang ang iba pang gawaing bahay. Ilang sandali pa, naging abala na sa pagharap sa mga panauhing dumating ng 10 oras ng gabi. Kung nandito ka para bigyan ako ng dala mo, hindi ko matatanggap yan. Hindi ako siraulo para tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Ito naman si paring Mariano. Kung makasabi parang pinipilit ah. Hindi naman yun ang pakay ko. Ang kinikilala kong amo sa illegal na negosyong to, naghahanap ng taong pwedeng mapagkatiwalaan. Wala akong ibang maisip kundi ikaw lang. Kunin mo na. Malaki ang ibabayad sa'yo. Kahit gaano pa kalaki ang ibabayad niya, wala akong pakialam. Mas mabuti pang umalis ka na. Bago pa ako mainis sa'yo. Huwag mo kong idadamay sa illegal niyong gawain. Hindi naman sa gawain to. Sigurado ako magugustuhan mo ang ipapagawa ni Bossing. Doon ka mahilig eh. Kamakailan lang, ginagambala ng aswang ang pamilya niya. Yung kambal na sanggol ang tinitira. Wala silang mahanap na pupuksa sa aswang. Mapili si Bossing kaya ang hanap niya, yung taong kaya makipagbakbakan sa nilalang at kayang mapatay kagad. Alam kong ikaw na yun. Tanggapin mo na. Madali lang naman ang trabahong to para sa iyo eh. Paano ko naman masisigurado na aswang nga ang ipapatrabaho ng bossing mo? Baka mamaya pain nyo lang yan at tapos pagdating doon, sangkot na ako sa bisyo nyo. Ikaw ang unang malilintikan sa akin. Ay naku, totoo nga. Alam mo naman na hindi ko magagawang magsinungaling pagdating sa'yo. Ano,
payag ka na. Sasabihan ko kagad si Bossing. Saka na, kapag nakauwi na yung kapatid ko, hindi ako pwedeng umalis ng bahay dahil may pamangkin akong dapat alagaan. Ihanap mo na lang ng iba. Hindi ko magagawa kung ora-orada. Pamangkin? Nasaan? Babae ba? Baka naman pwede mo akong ipakilala. Mabuti naman akong tao eh. Mas mabuti pa siguro kung umalis ka na bago lumapat yung talim sa leg mo. Ito naman, nagbibiro lang eh. Sige na, alis na ako. Basta pag-isipan mo ang ano ka, babalik ako sa susunod na araw. Huling wika ni Nelson. Napailing na lamang si Tio Mariano habang hinahatid ng tanaw ang paalis na kaibigan. Matapos isinara na ang pinto. Nagulat sa pagharap dahil bumungad ang masamang titig ng pamangkin. Habang nakaturo sa paketeng nagkakalat sa inuupuan ni Nelson kanina. Kaagad niya itong kinuha at nagmamadaling itinapon. Adik. Mabuti na lang talaga hindi kayo magkasabay na lumaki ni Tatay Emong. Ipinagtatanggol ka pa niya sa akin na isa kang mabuting tao. Tapat. Pero may mabuting tao ba na isang adik? Napahugot ng hininga si Tio Mariano habang nakatitig sa pamangkin. Hindi niya gusto ang paraan ng pananalita nito, ngunit hindi naman magawang magalit dahil wala itong alam sa buhay. Siguro gutom ka na no? 2 kain na ang pinalipas mo. Pumunta ka ng kusina. May nakahandang pagkain doon. Alisin mo lang ang takip. Pagtiyagaan mo na lang kung anong meron sa lamesa. Hindi po ako gutom, Tio. Gusto ko lang lumabas para magpahangin. Wika ni Jeff at tumambay sa labas. Hinayaan na lang ito ng tiyuhin. Habang nagpapahangin, hindi niya maiwasang mag-isip na layasan si Tio Mariano. Masama na ang kutob niya rito noong una. Nadagdagan pa nang makita ang mga pakete ng ipinagbabawal na gamot. Si Tatay Emong kasi, ang gusto lagi siyang masusunod. Ayan tuloy, nalagay ako sa alanganin. Paano kung mawala sa katinuan yung kapatid niya matapos suminghot? Eh di napatay ako. Naku naman, gusto ko na umuwi tay. Kunin mo na ako dito. Habang patuloy na naglalabas ng hinaing, hindi niya namalayang narinig ito ng tiyuhin. Hindi niya inaasahang gano'n na lamang kung pag-isipan. Natigil lamang ang binata nang mapalingon at makita siya. Gabi na. Pumasok ka na. Sa kwarto mo na lang ipagpatuloy ang hinaing mo sa buhay. Delikado sa labas kapag ganitong oras. Sa puntong ito, nababahala na siya sa presensya ng tiyuhin. Hindi naman niya masisi ang sarili kung bakit ganon ang naiisip dahil na rin sa nakikita. Pagkatapos kumain, naisipan itong alamin ang ginagawa ni Tio Mariano. Pumasok ito sa kwarto na malapit sa kusina. Sakto namang may maliliit na butas ang marupok na dingding na gawa sa kahoy. Sinilip niya ang loob at nagtaka sa nakita. Marami itong nakikitang nakasinding kandila. Naroon ang ataul na naglalaman ng mga librong may nakasulat na mahirap intindihin. Nakaluhod sa altar ang tiyuhin. Nagdarasal kahit walang kaharap na santo. Idinikit niya ang tenga sa dingding. Lalong naguluhan ang binata sa narinig. Mga salitang hindi mawari kung Latin o ibang lengguwahe. Kinilabutan siya kaya nagmamadaling umalis at pumasok ng kwarto. Grabe, hindi lang pala siya adik. Isa rin yatang mangkukulam mo ano eh. Diyos ko, ano ba ang lugar na to? Kasalanan talaga to ni Tatay Emong eh. Bakit ba kasi dito pa ako iniwanan?
Sa dinami-rami ng kamag-anak namin, dito pa talaga. Ano na lang ang gagawin ko? Halos maiyak ito kakaisip sa sitwasyon. Wala pa namang nangyayaring hindi kaaya-aya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkaramdam ng takot. Nang marinig ang ingay ng pagbukas ng pinto, nagmamadali itong humiga at pumikit. Nagkunwaring tulog. Hindi na rin niya pinansin ang pagkatok ng tiyuhin. Saka lamang dumilat nang umalis na ito. Grabe, hindi na to pwede. Bahala na, aalis ako dito. Ayokong magtagal sa lugar na may kasamang hindi ko alam kung anong klaseng tao. Diyos ko po. Buo ang naging pasya ng binata. Kumuha lamang ng iilang gamit. Inilagay sa bag at maingat na lumabas ng kwarto. Sigurado pang hindi mapapansin ng tiyuhin ang binabalak na pag-alis. Ngunit pagdating sa pinto, hindi siya nakausad dahil saradong-sarado. Sinubukan niyang buksan, ngunit kahit anong gawin ay hindi niya magawa. Dito na siya nainis. Naluluha na habang pinipihit ang mga kandado. Napalundag pa sa gulat nang magsalita ang tiyuhin. O ano, Jeff? May lakad ka ba sa mga oras na to? Saan ka naman pupunta? Aalis na ako sa bahay na to. Hindi ba halata? Ayokong makasama ka sa iisang bubong. Hindi ko nga alam kung tao ka ba o kampo ng demonyo Tugon ni Jeff. Napabuntong hininga si Tio Mariano. Siya yung tipo ng taong hindi pinapalampas ang maling salitang ipinapatungkol sa kanya. Ngunit dahil pamangkin at kadugo ang kaharap, hinabaan niya ang pasensya. Ano bang kinakatakot mo sa akin? Katulad mo lang naman akong tao Hindi ako halimaw para manginig ka ng ganyan. Hindi halimaw? Sa itsura mo nga, para kang adik Hindi nga parang, kasi adik ka talaga. Tapos kanina may kung ano kang binabanggit. Sumasamba ka yata sa demonyo. Kaya hindi mo ko masisisi kung gusto kong umalis sa bahay na to. Hindi ako adik. Mas lalong hindi ako sumasamba sa demonyo. Isa lang ang inaalayan ko ng pananampalataya. At yun ang Diyos Ama. Kung inakala mong tama ka ng iniisip, ako na magsasabing nagkakamali ka. Maling-mali. Ang mga burdang nakikita mo ay hindi katulad ng mga nakaukit sa balat ng isang adik. Mga simbolo ito na makikita sa libro ng lihim na karunungan. Mga simbolong may taglay na bisa laban sa kasamaan ng mundo. Proteksyon ito, hindi pagdumi sa katawan. Hinubad ni Tio Mariano ang pangitaas na damit. Ipinakita sa pamangkin ang mga simbolo at letrang nakaukit. Dito lamang napagtanto ni Jeff na ganon ang nakita niya sa libro kanina. Dahil dito, nakaramdam siya ng hiya. Nakayukong humingi ng paumanhin. Isang pag-oorasyon at dasal ang ginawa ko kanina. Latin ang binabanggit ko kaya hindi mo naintindihan. Pandagdag lakas yun para sa tangan kong bertud. Hindi sa pagsamba sa kung anong demonyo. Sana malinaw na sayo at itigil mo na sana ang pag-iisip ng kung ano-ano laban sa akin. Mukha lang akong masamang tao, pero kabutihan ang nasa puso ko. Bumalik ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka dahil isasama kita. Dadalaway natin ang puntod ng lolo at lola mo. Petsa ng pag-alala ng kamatayan nila bukas. Nakayukong bumalik si Jeff ng kwarto. Kaagad nagtalukbong ng kumot. Kinakagat pa ang kamay sabay sigaw. Hindi niya kinaya ang nararamdamang hiya. Dito lamang napagtanto na masyado na siyang maraming nasabing hindi tama. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Nag-aalangan itong lumabas dahil nilalamon pa rin siya ng kahihiyan.
Pasilip-silip lamang sa sala kung saan naghihintay si Tio Mariano. Saka lamang napilitang lumabas nang mapansin siya nito. Oh, nababa yata ang tulog mo at ngayon ka lang nagising eh. Kumain ka na. May nakahanda sa lamesa. Pagkatapos maligo ka. Sa labas na lang kita hihintayin. Huwag kang magmadali. Nasa unahan lang naman ang sementeryo. Tio, pasensya ka na po sa lahat ng nasabi ko ha. Inaamin ko po yung pagkakamali ko. Patawarin niyo sana ako ha. Huwag mo nang alalahanin. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi niyan sa akin. Kahit ang tatay Emong mo noong una kaming nagkita, ganyan din yung sinabi. Maging ang ibang tao na taga rito. Hayaan mo na. Hindi naman ako nasaktan dahil sanay na ako sa ganong salita. Sa labas lang ako ha. Nakahinga ang binata matapos malamang hindi dinibdib ng tiyuhin ang masasakit niyang salita. Nagmamadali na rin itong kumain at saka nagbihis. Pagkatapos ay lumabas na at tinawag si Tio Mariano. Nakasalukuyang nakikipag-usap sa mga kakilala. Inaaya siya ng mga ito ngunit umayaw dahil may lakad pa sila. Marami po pala kayong kakilala dito, no? Ang taas po ng pagrespeto nila sa inyo. Bakit po? Tanong ni Jeff. Matapos mapansin ang pakikitungo ng mga tao sa tiyuhin. Ganyan lang talaga yung mga tao dito. Mataas ang respeto sa isa't isa. Sino pa ba ang magkakaibigan kami-kami lang naman ang nakatira sa isang lugar. Pagbalik natin, ipapakilala kita para naman may makausap ka maliban sa akin. Siya nga pala, kaya mo ba maglakad ng mahigit 15 minuto? Mahirap na makahanap ng sasakyan dito eh. Kaya paglalakad lang yung tanging paraan para makarating sa pupuntahan. Ayos lang po, Tio. Doon nga sa amin. Nilalakad ko lang yung daan papunta sa eskwelahan. 20 minuto nga po yun eh. Mabuti naman kung ganun. Kapag sumakit yung mga paa mo, magsabi ka lang para magpahinga tayo saglit. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Wala namang reklamo ang binata kaya dire-diretso lamang sila hanggang sa narating ang sementeryo. Sumadya muna sa tindahan ng mga kandila upang makabili. Habang kinakausap ng tiyuhin ang tindera, naghintay lamang siya sa ilalim ng puno sa unahan. May dumaang babae at nakasilong din. Ilang sandali pa, napatakip siya ng ilong matapos maamoy ang pag-alingasaw na matinding baho. Halos maduwal pa ito. Tinignan niya ang paligid. Wala namang basura o anumang patay na hayop sa tabi-tabi. Dahil halatang bagong linis. Napatingin siya sa babae at nagtanong. Magandang araw po sa inyo. Naamoy niyo rin po ba yung matinding baho? Ang sakit sa ilong ano? Tapos nakakasuka. Ngunit hindi na nagsalita ang babae. Tinignan lamang siya nito at lumakad palayo. Nagdaka na lamang ang binata dahil kasabay ng pag-alis ng babae. Ang pagkawala na matinding baho sa paligid. Oh, may problema ba? Kilala mo ba ang babaeng yun? Nilapitan ka ba? Kinausap? Tanong ng tiyuhin. Tio, katabi ko siya kanina tapos ang tindi ng amoy niya. Akala ko nga galing sa basura eh. Pero nawala nung umalis siya. Ilang taon na kaya hong hindi nakaligo. Grabing baho naman yun. Hindi tao ang naamoy mo, kundi isang aswang. Mag-iingat ka sa susunod. Kapag nakaamoy ka ng ganun, dumistansya ka kagad. Halika na. Pagkarinig sa salitang aswang, kagad itong kinilabutan. Doon pa lamang sa kanila,
paulit-ulit nang nadidinig ang nilalang na ito. Hindi niya akalaing nandito rin pala. Nanginig pa siya at saka nagmamadaling sumunod kay Tio Mariano. Matapos madalaw ang puntod ng yumaong lolo at lola na mga magulang ng ama at tiyuhin, umuwi na sila kagad. Pagkarating ng tahanan, muli niyang nakita si Nelson. Ano bang sadya mo rito? Si Bossing, binanggit kita sa kanya eh. Alam niya pala yung gawain mo. Gusto ka niya. Puntahan mo raw siya mamayang hapon. Mag-usap kayong dalawa. Ang tigas din ng ulo mo no? Sinabi ko nang ayaw ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Ano bang inaayawan mo? Dahil lang sa pamangkin mong nandito? Ako na ang bahalang magbantay habang wala ka. Ako nang bahala sa... Hindi natapos ni Nelson ang gustong sabihin nang subuan ni Tio Mariano ng dahon. Nangati pa ito dahil merong kumapit na langgam. Pakisabi ka mo sa bossing mo. Umanap na lang siya ng iba. Sa akin iniwan ng kapatid ko si Jeff. Kaya ako lang magbabantay sa pamangking ko. Hindi ang kung sinong Poncio Pilatong katulad mo. Isa pa, huwag mo nang ulitin yung pag-iwan ng pakete ha. Pinag-isipan patuloy akong masama. Umuwi ka na bago pa kita bigwasan. Nagmamadaling lumakad si Nelson dahil sa takot. Natawa na lamang si Jeff na makita ang lalaking takot na tumatakbo. Pagsapit ng hapon, tumulong ang binata sa gawaing bahay. Nagluluto ito habang nagsisibak naman ng kahoy si Tio Mariano sa labas. Ilang minuto lamang ang tinagal at natapos na. Dahil madali lang naman ang putahing inihanda. Pasado 5:00 na ng hapon na mga oras na yon. Unti-unti nang sinakop ng dilim ang paligid kaya mangilan-ngilan na lamang ang tao. Habang hinahakot ng tiyuhin ang sinibak na kahoy papunta sa likod bahay, tumambay muna si Jeff sa bakuran. Inaliw ang sarili sa pagtingin. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang pamilyar na tao. Kaagad ding naalala dahil ito yung babaeng nakasalamuha sa may sementeryo. Kinilabutan ang binata nang maalala ang sinabi ni Tio Mariano. Nagmamadaling tumayo sabay takbo palapit sa tiyuhin. Nagtataka naman ito sa biglaang pagdating. O bakit? May umahabol ba sa'yo? Parang nakakita ka ng kung ano nakakatakot Tio, yung babae na sinasabi mong aswang kanina, nandito siya. Naroon sa tindahan. Wika ni Jeff. Naibagsak ni Tio Mariano ang pasan na kahoy. Saka naglakad papunta sa harapan ng tahanan para makita ang tindahang tinutukoy ng pamangkin. Hindi ito nagkamali. Naroon nga ang babaeng aswang. Nakikihalubilo pa sa mga mamimili. Pumasok ka sa loob. Ako na ang bahalang magtaboy sa babae. Kagad namang sumunod si Jeff. Si Tio Mariano naman. Lumapit doon sa tindahan habang nag-uusal ng mga dasal. Ngunit bago makalapit, napansin na ito ng babae na nagmamadaling umalis. Sinundan niya ito hanggang sa umabot sa highway, kung saan kagad sumakay ng dumaang sasakyan. Hindi ito pumara. Mabilis lamang ang kilos at kumapit sabay sakay sa likod. Sumiksik sa mga kargamento at hindi na naabutan. Ngunit sigurado siyang natamaan ng kanyang dasal dahil kamuntikang mahulog. Tumakas ka lang. Alam ko namang babalik ka dahil may gusto kong biktimahin sa lugar na to eh. Magkita na lang tayo sa susunod na pagkakataon.
Pagkabalik ni Tio Mariano sa tahanan, kagad itong sinalubong ng pamangkin at nagtanong kung anong nangyari. Tio, nasa na po yung babaeng aswang? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Pinagalitan niyo? Pinagsabihan? Pinalis? Umalis siya. Natakot sa akin eh. Pero sigurado kung babalik yun dahil hindi pa nakuha ang gusto. Huwag kang mag-alala. Sa muli naming pagharap, sisiguraduhin kung makakatikim siya ng lupit. Ano po ba yung binabalak niyong gawin sa babae? Papatayin niyo po? Kagaya nung narinig kong ginagawa ng mga manunugis? Oo, Jeff. Hindi ko ba nabanggit sa'yo na isa akong manunugis? Marahil hindi pa. Oo, iho. Isa akong manunugis ng aswang. Ang tingerong hindi pinapalampas ang pagkakataon kapag may nagpaparamdam na nilalang. Swerte lang ang isang yun eh. Hindi ko kayang hubulin. Mabilis yung takbo ng sasakyan eh. Kayo po? Isang manunugis? Paano naman? Yan po ba yung dahilan kaya marami kayong tattoo sa katawan na sinasabi niyong proteksyon laban sa kasamaan? Oo, tama ka. Ito ang nagsisilbing sandata ko sa kahit na anong nilalang. Sinasabayan ko ito ng dasal at orasyon upang masiguradong walang kawala ang kalaban. Ganun po ba? Ang astig naman po, Tiyo. Hindi ka ba natatakot tumarap sa kanila? Ako nga, kahit tao sa paningin ko yung babaeng sinabi niyong aswang, natakot na ako eh. Paano pa kaya kung ganap ng aswang? Wala kang mapapala kung paiirali ng pagkaduwag eh. Isa pa, hindi na ako tinatablan ng takot dahil matagal ko na itong ginagawa. Noong una siguro, oo, nakaramdam ako ng takot pero nawala rin naman. O siya, tama na ang usapan. Halika na sa hapag. Kumain na tayo ng hapunan. Sa puntong ito, nagbago ang pakikitungo ni Jeff sa tiyuhin. Kung dati ay may duda at takot, ngayon siya na mismo ang nangunguna sa pagtatanong at pagkukwento. Naaliw na lamang din si Tio Mariano sa kadaldalan niya at sinisiguradong mabibigyan ng tamang sagot ang lahat ng tanong. Napahaba ang usapan hanggang sa hindi na malayang lumalalim na ang gabi. Nauna na si Tio Mariano sa pagpasok ng silid dahil may dasal pang gagawin. Habang si Jeff naman nagpunta sa sala upang magbasa ng lumang dyaryo. Hindi pa ito inaantok. Nang maburyo, sinilip niya ang kwarto kung saan nagdarasal ang tiyuhin. Ngayon hindi na siya kinikilabutan pagkarinig sa mga sinasambit nito gamit ang ibang lengguwahe. Dahil hindi pa tapos at ayaw makaistorbo, pumasok na lamang sa kanyang silid. Doon nagmuni-muni at nagpaantok. Binuksan niya ang bintana. Tumitig sa kalangitang puno ng nagkikislapang bituin. Napayaka pa sa sarili dahil sa paghampas na malamig na hangin. Pasado 9:00 na mga sandaling yun, bihira na lamang makakita ng naglalakad sa labas. Sa tambayan malapit sa kanila ay wala na ring tao. Habang pinagmamasdan ng paligid, nang makita nito ang isang lalaking pabalik-balik ng daan, nag-iba ang pakiramdam ng binata dahil kahina-hinala ang kilos ng estranghero. Nang dumaan pa ito ulit, dito na siya nakaisip na tawagin ang tiyuhin at ipaalam yun. Kinilabutan na rin sa biglaang pag-iba ng ihip ng hangin na tila may kasamang banta ng panganib. Halos mabunggo pa nito si Tio Mariano sa pagmamadali. O ano meron? At nagmamadali ka? Parang kabado ka. Meron bang nangyari? Wala naman, Tio.
Pero parang may kahina-hinalang lalaki sa labas. Naroon po siya sa daan. Kanina pa babalik-balik eh. O sige, titignan ko muna. Dito ka lang at huwag kang lalabas. Dumiretso na si Tio Mariano upang malaman kung sino ang tinutukoy ng pamangkin. Sa katunayan, lumabas talaga ito dahil may nararamdamang mali sa paligid. Gayon din ang tangan. Nagiinit ang kanyang katawan sa tuwing may napapansing nilalang. Buhat sa hindi kalayuan, nakita niya ang lalaking umaaligid sa bahay ni Mang Manolo. Ang matalik na kaibigan ng yumaong ama na merong apong nagbubuntis. Hindi siya nag-atubiling lumapit. Nag-usal na din ng orasyon para hindi mapansin ang presensya. Nang makalapit na sa lalaki, kumpirmado na isa itong aswang. Ilang sandali pa naging ganap na itong halimaw. Pupwesto sana ito sa silong ng tahanan ngunit kagad niyang napigilan. Mariing hinawakan sa leeg sabay kaladkad papunta sa malayo. Dinala niya ito sa lugar na walang malapit na tahanan. Hindi mo yata alam na may antingero dito. Sa loob ng mahabang panahong pananahimik ng lugar na ito, matapos ang nangyaring sagupaan namin ng aswang noon. Ngayon palang naulit at mukhang ikaw ang una sa bago kong listahan. Ang lakas ng loob mong pumarito at sasalakay ka talaga kahit nakatingin ako. Mas lalong hinigpitan ni Tio Mariano ang pagkakasakal sa nilalang. Hahawak pa sana ito sa kanyang braso upang manlaban. Ngunit hindi magawang humawak dahil sa burda na simbolo. Napapaso ang sinumang nilalang na magtatangka. Dudurugin kita ngayon. Siguro marami ka nang nabiktima sa ibang lugar. Malas mo lang dahil napadpad ka dito. Payo ko lang na kung babalakin mo mong biktima, alamin mo muna kung may antingero ba para walang aberya. Pero wala nang susunod pa dahil tatapusin na kita ngayon. Palakas ng palakas ang hiyaw ng aswang habang nagpupumiglas. Hindi nito magawang makawala dahil sa mahigpit na pagkakasakali. Ilang sandali pa'y naglupasay na ito. Iniinda ang leeg na nagkanda bali-bali na ang mga buto. Inilabas ni Tio Mariano ang itak mula sa pagkakasabit sa kanyang tagiliran. Pagkatapos, itinukod ang tuhod sa tiyan ng aswang. Hinawakan nito ang ulo. Tinignan ito ng mata sa mata. Ngunit hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Bakit? Bakit hindi ka makatingin? Nasisilaw ka ba sa mga marka ko sa katawan? Mabuti nga sa'yo. Ano? May huling salita ka ba bago kita putulan ng hininga? Pinalipas niya ang ilang sandali. Hinintay kung may sasabihin ba ang aswang. Ngunit dahil walang salitang lumabas sa bibig nito, kagad niyang tinuluyan. Pinagsasaksak hanggang sa mawala ng buhay. Muli siyang napaorasyon para masiguradong patay na ang katawan ng nilalang. Pagkatapos, naganap ng lugar kung saan madidispat siya. Bumalik si Tio Mariano sa tahanan. Nasa malayo pa lamang kinutuban na nang mapansing may ibang kasama si Jeff. Nagmamadali itong umuwi. Pagkapasok, nakita ang pamangkin na may kinakausap na isang aswang. Nasaan yung tao? Walang amoy at may kung anong ginamit upang hindi makilala. Kaya hindi na nagtaka na malinlang ang dalaga. Habang yung babae naman ay kagad umiwas ng tingin. Dito lamang napagtanto na ito ang hinabol noong araw na nakatakas. Tangka pa sanang lalabas ngunit naisara na kagad ang pinto. Jeff, pumasok ka sa kwarto mo.
Isara mo ng mabuti ang pinto at huwag mong bubuksan kapag hindi ako ang nagsabi. Bilisan mo. Sa tono ng pananalita ng tiyuhin, natakot ang pamangkin. Hindi na ito pinansin dahil mas kinakailangang unahin ang aswang na nakapasok ng tahanan. Nang nasa kwarto na ang binata, dito na sumalakay ang nilalang. Pinaulana ng kalmot si Tio Mariano ngunit maagap na nasalo. Inginudgod niya ang mukha nito sa dingding upang hindi makasigaw. Magkasabwat ba kayo ng lalaking tinugis ko kanina lang? Ang galing niyo. Nagawa niyong gawa ng paraan. Habang hinahabol ko ang isa, pumuslit ka naman dito sa aking pamamahay. Pumasok ka talaga? Ang lakas ng loob mo. Wala ka bang takot? Tanong ni Tio Mariano. Mariin ang pagkakabigkas ng bawat salita. Dahan-dahan niya itong binalian ng braso. Minabuting hawakan sa bibig upang maiwasang magpakawala ng anumang ingay na maaaring umagaw sa atensyon ng pamangkin. Maging sa ibang tao. Kinaladkad niya ito palabas ng tahanan upang maparusahan ng maayos. Katulad ng ginawa ko sa mga aswang na napuksa ko, sasapitin mo rin ang sinapit nila. Pero sisiguraduhin kong magiging pino ang bawat laman mo dahil lumapit ka sa pamangking ko. Mabuti na lang at hindi ako nagtagal at naabutan ng balak mo. Pasensyahan na lang tayo dahil hindi ko kilala ang salitang awa. Sinubukan pang magmakaawa ng aswang. Binalian niya ito ng kamay, ng binte, maging ng leeg. Pagkatapos binuksan ang tiyan sa pamamagitan ng dalang itak. Katulad ng sinabi kanina, pinagutay-gutay niya ang lamang loob nito. Yan ang napapala ng mga aswang na susubukang biktimahin ang mga mahal ko sa buhay. Kung gusto niyo ng laban, ako ang hanapin niyo at huwag ang ibang tao. Matapos yun, umalis ito ng tahanan. Minadali niyang iligpit ang katawan ng aswang. Tumatakbo pang binaybay ang daan pauwi. Nakahinga naman ng maluwag nang maabutang payapa na ang tahanan. Iyo, ako ito. Pwede ka nang lumabas. Pasensya ka na kung ganun ang ginamit kong tono ha. May inimbitahan ka kasing panauhin na hindi dapat eh. Tiyo, ang babaeng yung kasi kaboses ni nanay. Tapos nung tignan ko, si nanay din ang nakikita ko. Ano po ba talaga ang nangyari? Napabuntong hininga si Tio Mariano matapos marinig ang sinabi ng pamangkin. Hindi na ito nagtaka dahil yun din ang napansin niya sa babae kanina. Unang tingin, itsura ng hipag ang nakikita. Ngunit hindi nakaligtas dahil malakas ang kanyang pandama. Aswang ang pinatuloy mo, iho. Naalala mo yung babae sa sementeryo na siya ring hinabol ko na hindi ko naabutan. Siya yun. Ginaya ang muka at boses ng nanay mo para malinlang ka. Mabuti na lang at nakabalik ako kagad bago ka pa niya gawa ng masama. Nanginginig sa takot si Jeff. Yayakapin niya sana ang pamangkin. Ngunit natigilan matapos makita ang mga kamay na merong dugo ng aswang. Nagpunta na lamang sa kusina para makapaghugas. Pagkatapos, magdamag na nagbantay sa paligid dahil hindi sigurado kung may kasama pa ang dalawang natugis. Nag-aalala ito na baka mamaya'y may lilitaw na naman. Kinabukasan, naunang magising si Jeff. Madaling araw na nakapagpahinga ang tiyuhin, kaya mahimbing pa ang pagtulog. Naging maingat ito sa pagkilos dahil nasa sala ang tiyuhin. Ayaw niyang maistorbo.
Ngunit bigla na lang may sumigaw mula sa labas. Naalimpungatan si Tio Mariano. Dali-daling nilabas ang panauhin. Ikaw talaga, Nelson. Natutulog ako eh. Ang ingay-ingay mo. Ano bang problema? Si bossing kasi hindi pa rin matigil. Sinabi ko nang ayaw mo, pero nagpupumilit. Pagbigyan mo na lang para matapos na. Alam mo, mana sa'yo yung boss mo no? Napakakulit. Hindi ko nga pwedeng iwanan si Jeff. Bakit ba ayaw niya sa ibang antingero? Pareho lang naman na magiging resulta. Mapupuksa pa rin ang aswang na gusto niyang ipapatay. Pero kakaiba ka sa lahat ng antingerong nakilala dito sa lugar natin. Mabilis mong naililigpit ang mga kalabang nila lang nang walang kahirap-hirap. Kung hindi mo maiwan si Jeff, pabantay mo na lang sa mga tauhan ni Bossing. Professional naman yung mga yun. Professional? Mukha mo. Saan nga ba ulit yon? Sa South. Naroon kasi yung pamilya niya. At para malaman mo, hindi pa rin sila tinatantanan ng aswang. Gabi-gabing piniperwisyo ang sanggol. Hindi makatulog. Tinitimbang ni Tio Mariano ang lahat bago nagbigay ng sagot sa alok. Ang totoo, nasasayangan ito kung palalampasin ang pagkakataong makatulong sa nangangailangan. Ngunit nagdadalawang isip din dahil sa pagdating ng pamangkin. Pinagkatiwalaan siya ng kapatid kaya ayaw niya itong biguin. Nang makapagpasya, sinabihan niya si Nelson sa naging desisyon. Kagad niyang kinausap si Jeff tungkol dito. Wala naman itong angal o reklamo. Ayos lang po ako dito, Tio. May mga kapitbahay naman po tayo na mahihingian ko ng tulong kung sakaling may maglolo ko sa akin. Saka marami naman po kayong patalim dyan sa kusina. Itatabi ko po sa pagtulog para may ilalabang kaagad. Natawa pa si Tio Mariano sa sinabi ng pamangkin. Kaya para masigurado ang kaligtasan nito, nakiusap siya sa kapatid na babae na isang pulis. Sakto namang nadistino sa lungsod at 3 araw na walang pasok sa trabaho. Hinatid si Tio Mariano ng mismong amo ni Nelson, nakilala sa bansag na Boss Arn. Mabait naman ito ngunit hindi may pagkakaila ang ilegal na negosyo. Dumating sila sa tahanan nito pasado 8:00 ng gabi. Pagpasok pa lamang, nakilala kagad kung sino ang aswang na posibleng nagpapahirap sa sanggol. Hindi na muna ito nagsalita dahil gusto pang makasigurado. Habang nasa malamansyon na tahanan ni Boss Arn, hindi mapakali ang pakiramdam ni Tio Mariano. Nagiinit ang katawan dahil may kasamang aswang sa iisang bubong. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-iwas ng isang katulong. Itinikom na muna ang bibig dahil hindi rin ugaling magpadalos-dalos. Sa pagsapit ng hating gabi, nagsimula ng umiyak ang sanggol. Walang tigil na kagad ng itim ang mga labi. Sinasabayan pa ng panginginig ang bawat iyak. Mariano, hanapin mo na ang aswang. Umiiyak na naman ang anak ko. Siguradong umaaligid na ang lintik na yon. Dalian mo. Hanapin mo sa labas. Wika ni Boss Arn. Tinignan ni Tio Mariano ang kwarto ng mga katulong. Kulang sila ng isa. Wala sa labas ang aswang. Nandito siya mismo sa loob ng inyong pamamahay. Yung babaeng pandak na maiksi ang buhok. Gaano na siya katagal na nagsisilbi sa inyo? 1 linggo pa lang. Bakit mo na itanong? Ano ba to? Aswang ang pinapahanap ko. Hindi ang muchacha rito sa bahay. Yun na nga. Mag-1 linggo ng ganyan ang anak mo.
Dahil ang aswang na nambibiktima yung katulong nyo na isang linggo na rin naninilbihan sa tahanan mo. Maghahanap na nga lang kayo ng katulong. Papapasukin pa ang may lahing aswang. Diyan lang kayo. Dadalhin ko sa inyo ang halimaw na yon. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ni Tio Mariano. Hindi inaasahan na ang aswang ay nakasama nila sa loob ng tahanan. Samantala, kagad nahanap ng antingero ang aswang na nagtatago sa hindi kalayuan. Nag-usal ng orasyon si Tio Mariano at sa isang iglap lang, nakaramdam ng pagkahilo ang aswang. Binigyan niya ito ng sunod-sunod na suntok sa malapitan. Sinubukan pang lumaban, ngunit hindi na nakakilos matapos masakal. Kagad niyang hinigpitan na naging dahilan para mahirapan sa paghinga. Hindi na ito nakakita. Matapos mailapat sa mga mata ang kamay niyang merong burda. Ang simbolong nakaukit ang dahan-dahang sumira sa paningin ito. Kahit kailan talaga, hindi kayo marunong magpigil. Trinaydor mo ang pamilyang nagpapasweldo sa'yo. Wala kang utang na loob. At ngayon, hindi na kita palalampasin. Diniina ni Tio Mariano ang pagkakasakal sa aswang. Ilang sandali pa, dinig na dinig ang pagkadurog ng buto nito sa leeg. Nang mapansing nagsilabasan si Boss Arn para makita ang nilalang, tinapos niya ito kagad. Sinaksak sa tiyan at dibdib. Ibinagsak niya ito sa mismong harapan ng amo. Sinabi mong katulong namin yan. At paano mo naman mapapatunayan? Saglit lang. Masyado ka namang atate. Bigyan mo ko ng ilang sandali. Palihim siyang umusal ng orasyon. Dahan-dahang nagbalik ang aswang sa anyong tao. Nagulat ang lahat ng lumantad ang katotohanan. Ito ang bagong pasok na katulong. Nang mapuksa na ang nilalang, saka lamang tumahan ang sanggol. Dahil natapos na ang sadya sa lugar, nagpaalam na ito sa pamilya. Bago umalis, binigyan ng pangontra ang sanggol. Orasyon lamang na isinulat sa papel. Dinasala na din upang may bisa. Naking pasasalamat ni Boss Arn maging ang asawa nito. Nadamay pa ang ibang katulong na pinasuri sa kanya kung sila ba'y tao o may lahing aswang. Sa kabutihang palad, tao naman silang lahat. Si Bossing na rin ang naghatid sa kanya sa mismong tahanan. Pinigilan pa siya nito at sinabing bukas na lamang umuwi. Ngunit nangibabaw ang pag-aalala sa naiwang pamangkin. Kahit kasama nito ang kapatid na pulis, hindi siya mapakali. Maluwag siyang nakahinga nang maabutan ang tahanan na walang bakas ng kung anong panganib. Mahimbing ang pagtulog ng pamangkin at kapatid na magkatabi pa sa higaan. Kinabukasan, nagulat pa sila nang makita siyang nakauwi na. Mabuti pa ang pamangkin. Mahal na mahal ng tiyuhin. Samantalang ako na kapatid niya, hinahayaan lang. Tawag ko nga hindi masagot. Nasaan na ba yung binigay kong cellphone, Kuya Mariano? Wika ng kapatid. Sana pala, nag-asawa ka na lang para madagdagan ng bata sa angkan natin. Mabuti at nagkaanak si Kuya Emong. May Jeff tayo ngayon. Nako, dahil ikaw lang ang nag-iisang pamangkin namin, asahan mong mabubuhos sa iyo ang lahat ng pagmamahal. Kita mo, sinimulan na ng isa dyan. Inunahan pa ako. Ito kasi si Kuya Emong. Sa kanya unang lumapit, nahuli tuloy ako. Wika ng bunsong kapatid. Natawa na lamang si Jeff habang nakikinig. Hoy, magtigil ka ng babae ka.
Paano ka masasabihan kung saan-saang lugar ka nadidistino? Mabuti ngayon dito lang sa lungsod natin. Tama na ang usapan. Magsayang ka na. Nandito ka na sa bahay. Kaya balik sa dati. Doon ka sa kusina. Wika ni Kuya Mariano. Nang araw na yon, nadagdagan ng kaalaman ni Jeff tungkol sa tiyuhin. Kumbinsido na rin siyang hindi ito adik. Sadyang marami lang itong tattoo o borda. Nakaukit sa kanyang katawan ang mga simbolong may kapangyarihang taglay. Nahilig ito sa paglalagay ng borda noon gamit ang tinta ng ballpen. Nang matutunan ang lihim na karunungan, iniukit sa mismong balat ang mga letra ng orasyon at mga simbolo. Naku Jeff, kung nasaksihan mo lang yung pakikipaglaban ni Kuya Mariano sa mga aswang, mapapanganga ka talaga sa galing. Sasakalin lang niya, tapos magbibigkas ng salitang siya lang ang nakakaintindi. Patay ang kalaban. Kaya nga, iilan lang ang naitalang insidente ng pambibiktima ng aswang sa lugar na ito. Dahil sa kanya, malupit ko makipagbakbakan. Walang nilalang na nakakatagal na ilang minuto. Ngayon na nasa poder ka niya, huwag ka na talagang magtaka kung may kakaiba siyang kilos ha. Ganyan ang mga katulad niyang antingero. Sa mga salita pa lamang ng tiyahin, namamangha na si Jeff. Katulad ng sinabi nito, marami siyang nasaksihan habang nakatira sa pamamahay ng tiyuhin. May gabi na bigla na lamang itong nawawala dahil may tinutugis na aswang sa labas. Araw-araw din niya ito napapansin na nagdarasal at nag-oorasyon. Labis-labis ang kanyang pagsisisi sa mga binitawang salita. Laban dito noong unang pagdating. Tinawag na adik dahil lamang sa maraming tattoo sa katawan. Dito rin niya napagtanto na hindi lahat ng taong may burda ay maituturing na masama. Dapat munang alamin ang simbolo at letrang nakaukit. Dahil ang iba ay may taglay, nakakaibang kapangyarihan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.